Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dahil po sa pangarap na manirahan po sa New Zealand, isang taga Isabela Province ay nagbayad ho na may git 100,000 piso bilang processing fee. Ang perang ibinayad po abay naglaho. Naengganyo kasi ho mag-apply bilang dairy worker itong si Fernando Saad sa New Zealand dahil kilala po ang New Zealand sa marami hong baka ho doon at syempre dairy products po meron doon. Kaya naman, Marso noong nakarang taon, mula Isabela, abay dumayo sa Maynila ito si Fernando Saad at pumunta ho sa SGA Management and Consultancy Group para mag-apply. Di mo na nagbayad siya ng 160,000 pesos upang maproseso kaagad ang kanya po mga papeles. Pero makalipas po mahigit 1 taon, hindi pa rin ho nakakaalis itong si Fernando. Kaya naman, gusto na lamang ho niyang bawiin ang processing fee na kanya pong ibinayad sa SGA Management and Consultancy Incorporated. Ang kaso, ito po, 60,000 pesos pa lamang daw ho ang naibabalik sa kanya at ang balanse hong 100,000 pesos, malaking pera ho yan, puro dahilan na naman po ang binigay nito pong kumpanyang ito. At ang sabi ho ng manager na nakilala lamang daw ho sa pangalang Samuel. Samuel! Makinig ka rito ha. Eto, nasa linya ngayon si Fernando Saad. Fernando, magandang hapon sa iyo mula dyan sa Isabela. Magandang hapon din, sir. Opo, si Alex Santos to, kasama ko si Ben Tulfo ha. Kumusta naman Fernando? Mabuti naman po, sir. Okay. Nag-usap na kayo ng manager nitong kumpanyang SGA at ang sabi sa iyo, yung 100,000 na lang ang natitirang babayaran sa iyo, di ba? Yes, sir. Okay. Anong sabi sa iyo? Ano bang pangako nila sa iyo? Ang sabi niya, sir, ipapadala na lang daw po yung kulang niya. Ngayon, ilang buwan na, sir? Wala pa rin. Naku. Puro pangako. Puro pangako. Okay. Diyan ka lang Fernando sinubukan ho naming puntahan at makausap po itong SGA Management and Consultancy Incorporated pero ayaw ho nilang sagutin po ang aming tawag. Kaya naman, gumawa ho kami ng paraan. Kami na ho nag-surveillance po sa opisina nila. Panoorin ho ninyo. So si Saad po, as per conversation namin last week ni Sir Sam, he will be settled on the 22nd of this month. So hindi ko pa lang po siya na-inform kasi I wanted a commitment from my boss. So ayun po kasi I'm still handling 2 which is magkasama po sila. The 2 po kasi konti na lang eh. So I asked the confirmation of Sir Sam kung go na po yung on the 22nd. So binigyan niya po ako ng go signal na yes. Malinaw Kayo talaga, puro kay pangako, hindi naman ninyo tinutupad. Okay, sa SGA at kay Samuel, yung nagpapanggap na manager dyan itong tandaan ninyo, kung ayaw na ng aplikante, ibalik na ninyo yung pera. Madaliin nyo, ibigay nyo kagad. Dahil po nag-aantay itong si Fernando Saad. Alam mo yung Saad na term? Saad sa Bisaya, promise. Ang promise, kung gisaad ninyo na, ihatag balik. Tandaan ninyo yan. Kayo talaga. Okay, makakausap po natin si Attorney Geraldine Mendez. Siya po ang Chief ng Prosecution Division ng Philippine Overseas Employment Administration. Ma'am Geraldine, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Apo, sir. si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto, ma'am. We are in a government station po sa PTV. Good afternoon, Sir Santos. Apo, si Ben Tulfo rin po kasama ko po. Okay. And Mr. Tulfo. Attorney, ito po bang SGA Management and Consultancy Incorporated? Sa inyo pong listahan po ba, sila po ba ay legal pong tawag nito, business Unilway, legal po ba? Ayon sa aming verification, yung SGA Management and Consultancy Group Incorporated ay hindi lisensyadong ahensya para mag-recruit ng mga manggagawa papuntang abroad. Yung pala yung problema natin. Kaya pala, meron ho na biktima ho dito, ma'am, attorney. Baka pwede ho nating, ano ba hong power ho ng POA? Pwede ba ho natin patawag tong SGA
at paharapin sa opisina ho ninyo? Sir, sa proseso po ng POA, kapag ganito pong established na illegal recruitment na, hindi na po namin pinapatawag yung mga illegal recruit at diretso na po namin ang demanda sa Department of Justice o sa local prosecution office natin. Ayun. Pero sa tulong ho ninyo, ma'am, no? Kayo po ay tutulong ho dito sa complainant, Oo. ma'am, no? Sabihan lang yung ating private complainant na Yes. pumunta sa ating opisina para makuha namin ng statement at makapag-file ng reklamo laban Ayun. dun sa illegal recruiter. Mabutit na nandito kayo, ma'am, attorney, dahil si Fernando Saad, ang gusto sana ho niyang manirahan ho sa New Zealand, pero yung kanya pong, ang pangako nitong SGA, talaga hong walang nangyari ho. Kawawa naman ho itong taong ito. Handa naman po ang POA na magbigay ng legal assistance para Yes. sa kanya. Okay, ma'am, papupuntahin ho namin si Fernando Saad, pero nasa Isabela ho siya. Siguro makipag-usap na ho kami kung kailan po siya bibiyahe going here sa Manila para pupunta ho dyan sa opisina niyo, ma'am. Oo. Sir, sige po. Kasi pwede rin po kasi meron kami opisina sa... Isabela? Yun nga lang, mas malayo. Sa Malayo. Tugigaraw sana siya. So, dito na lang Oo. siguro sa Maynila Yes, po. ma'am. Sa inyo naman, para diretso, wala na hong paligoy-ligoy. Sige po, Mas sir. maganda ho sa head office mismo, ma'am. Okay, attorney, thank you so much po. Magandang Sige hapon po sa inyo. At magandang hapon din po sa inyo. Ayun, Fernando Saad, narinig Yes, sir. mo? Ayun, may katulong na tayo, may katuwang na tayo, itong POAA. I'm sure, yung pera mo, 100,000, sigurado may babalik yan sa'yo. Okay? Salamat po, sir, sa Sige. tulong niyo po, sir. Walang anuman. Fernando, ingat ka dyan, ha? Anytime, tatawagan ka namin staff kung kailan ka pwedeng bumiyahin na dito. Baka siguro Lunes or Tuesday, punta natin ang POAA, okay? Sige po, sir. Thank you Maraming po. salamat. Ingat dyan, Fernando.